Hello guys, nandito naman po tayo sa walang kakwenta-kwentang video. Guys, deo pa rin. Mag-aalmusal. Tinapang bangos, kinilaw na isda. Yan. Guys, kain tayo. Guys, today's episode guys, ito ay napapanahon kasi marami ngayon dito talaga ako nakikita na opportunity na applyan ngayon na hindi ganun kalaki ang magagastos nyo. Pero hindi na rin ganun karami ang nagtatangka na pumunta dito kasi iba natatakot na. Kasi nga marami na rin silang napapanood na mga umuuwi, sumusuko dito dahil sa hirap daw ng buhay guys. Guys, totoo naman yun Talagang dito nagmahal lahat. At dito sa Canada, sa dami ng bill, sa dami ng bayarin, kung nagmahal yung isa, syempre lahat yan magmamahal. Talagang mabigat. Talagang mabigat. Pero, hindi to the point na lalayasan mo. Yan ay nakadepende pa rin. Una, yung mga umuwi niyon, siguro mga nakatapos sa Pilipinas, maganda rin trabaho nila. Alam nila na maganda babalikan nila. Guys, dito kasi guys, iba. Kahit ano ka pa sa Pilipinas, dito, pagdating mo dito, pantay-pantay lang ang tao guys. Yun ang maganda dito. Bali wala na yung pinag-aralan mo sa Pilipinas unless mag-upgrade ka dito, mag-aral ka ulit. Hindi mo talaga magagamit yung pinag-aralan mo sa Pilipinas kapag nagpunta ka dito, guys. Parang wala ka na rin pinag-aralan. Maliban na lang talaga kung mag-upgrade ka, mag-aral ka ulit dito. Kasi kagaya ng engineer, iba code nila dito Parang ganun. Kaya yung mga yun, baka kaya mo yung maganda trabaho sa Pilipinas, pagdating dito, hindi nila magamit. Nahirapan sila mag-umpisa. Yan. Dahil daw yung umuwi. Pangalawa, hindi nila naintay. Na-absorb nila ang buhay dito. Baka mga 2 taon, 1 taon, sumusuko na sila. Kasi ako, nung una ako dito, mga ilang buwan pala ako dito, nahirapan talaga ako. Gusto ko na sumuko talaga. At hirap na hirap. Pero siyempre, dahil magulang ka na, nakita mo maganda ng benepisyo dito para sa mga bata. Alam ko, pag magulang ka na, hindi mo naisip yung sarili mo talagang ang magiging pasya mo talaga, magtiis para sa kanila. Ganun lang ang naging ang naging mindset ko, kaya nagtiis ako dito. Hanggang sa makasanayan ko na yung buhay dito. Kaya ako, kahit sa titing, wala akong plano na magpulgod sa Pilipinas. Talagang, nung medyo nalalampasan ko na yung napakatinding mga pagsubok, nakakasanayan ko na buhay dito. Tinalaga ko na talaga ang sarili ko na dito na kami, buong pamilya namin. Dito na ako tatanda, dito na. Pero ako na nagsasabi, mas malaki ang maganda ng Canada kaysa sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung bakit umuwi sila. Kaya marami nang natatakot Marami nang natatakot. Kaya kahit ngayon maraming mga applyan sa mga yung ba, hindi eager pero ano ko sabi? Mas maganda pa rin dito sa Canada talaga guys. Mas may future dito ang tao. May oportunidad. Unang-una dito, pwede ka mag-aral kahit anong edad mo. Libre, pahiram ka ng gobyerno, pantuition.
kung talagang gusto mong mag-upgrade ng buhay. Kasi dito guys, once na may nakatapos ka dito kahit anong kurso, automatic, pag ginamit mo yon, medyo makakakuha ka ng magandang sahod. At dito ang trabaho, hindi ganun kabibigat talaga na mahirap lang talaga gumising sa umaga kapag sobrang lamig. Pero yung ikaw mo yung gagamit ka talaga ng lakas sa trabaho, hindi ganun kahigpit, hindi ganun. Kung gusto mong maging dedicated sa trabaho mo, ganun gawin mo. Kung sanay ka talaga ng dedicated. Pero hindi ka pipilitin na laging safety dito guys, laging safety yung mahalaga, safety. Gamitan mo lang ng pagiging smart sa trabaho. Magugustuhan ka ng company nyo. Kahit hindi ka ganun kalakas, kahit hindi ka ganun basta smart ka. Nagagawa mo ng ayos ang trabaho mo ng maayos. Yan guys, pinutol ko muna yung vlog ko. Hindi ko malasahan yung tinapang bangus Masarap pa man din. Iba pag nagko-content ka kasi kailangan mong pagganayan ng isip mo. Hindi mo naisip na nauubos na yung pagkain mo. Ang sarap ng ulam. Yan guys. O yan guys, pagpatuloy natin guys. Guys, napakaraming opportunity talaga dito guys. Ako nagsasabi. Ako kasi talagang weakness ko talaga pag-aaral. Kaya hindi ako nagtatanga mag-aral. Pero guys, pag nakapag-aral ka dito, bawa, ka dito, yung na-absorb mo buhay dito, na alam mo yung mga pasikot-sikot dito, nag-aral ka, nag-upgrade ka, guys. Yung sahod ng tao dyan sa isang buwan, yung iba nakikita ko, sahod nila dito sa isang araw lang, guys. Tsaka dito, basta masipag ka, guys, yung halimbawa, kahit na hindi wala ka natapos, minimum lang ang sahod mo, pwede ka naman mag-double job guys para makasurvive ka. Yung iba talaga paycheck to paycheck lang. Pero kung ikaw na may matipid, may matitira sa'yo, makakaipon ka pa rin guys. Lalo na yung mga caregiver dito na libre bahay, yun, nakakaipon yung mga yan. Pero yung mga kagaya ko, may pamilya, may bayarin na kami, may bahay na kami. Tapos may mga sasakyan, may mga kasi mga sasakyan insurance kaya mabigat dito. Pero wala, sana yan lang din talaga, hindi totoong sobrang hirap. Mahirap. Kasi lahat naman ng bansa mahirap. Hindi ako naniniwala na sa ibang bansa ay madali. Hindi ako naniniwala sa ganun. Lahat ng bansa mahirap. Nagkataon lang talaga yung mga umuwi na yung nagaling Pilipinas. Masarap ang buhay niyo sa Pilipinas. Pero yung mga kagaya namin kagaya natin, yung mga followers ko, magugustuhan nyo dito, guys. Ako talaga, masaya na ako dito. Inaamin ko talaga. Kasi, nandito naman pamilya ko Pangalawa, may tinatanaw ako pag nakatapos mga anak ko, magiging maganda buhay nila dito. Gusto kong makita yon, gusto kong abutan yon. Kaya, gusto kong tumanda pa ng kahit mga hanggang 80, ganyan, 75, ganyan. Ayoko, hindi ako masyadong na yumaman. Gusto ko, maibigay ko lang lahat nilang gusto nila ngayon. Hindi. Kasi alam niyo kung bakit guys, lagi ko sinasabi na ang kayamanan na yan, hindi importante na sumobrang yaman ka o basta mahalaga yung buhay mo kasama ang pamilya mo. Guys, naranasan ko na magkasakit Nakakalata ko, hindi na ako tatagal Yung nga lang magkasakit ka ng matindi. Useless na pera Useless na kayamanan. Lalo pagpatay ka na. Yung iba kasi ang pananaw kasi nila kapag kaya yung iba dito sobrang kuripot sobrang kuripot. Gusto talaga magpayaman yung iba dito. Kaya hindi rin nila na-enjoy yung Canada. Kasi ang pananaw ng iba, pag namatay ka, kaluluwa mo makakagala pa, makikita mo, mababantayan mo pa yung pamilya mo, makikita mo na yung naiwan mo sa kanilang kayamanan, masaya sila guys. Guys, hindi gano'n. Pag patay ka na. Babawiin na ng Panginoon Diyos ang espiritu mo at yung kaluluwa mo, mababaong kasama ng mo sa lupa. Yan guys, pag patay ka, wala ka na mararamdaman. At tsaka yung mga kaibigan mo, pamilya mo, pag namatay ka na, hindi mo na pamilya yan. Wala na yung damdamin mo sa kanila kahit na magkita kayo sa langit, sa wala na, hindi na. Kaya habang pamilya mo sila ngayon, habang anak mo sila ngayon, ang ang
gugulin mo ang buhay mo para maipakita sa kanila yung lahat ng makakaya mo, hindi yung ay titipirin mo sila ngayon. Minsan sarili mo pagdadamutan mo para lang yumaman ka, tapos iiwanan mo naman lahat. Hindi ganoon naman shit. Kung magkakaiba lang talaga ang tao ng mga pananaw sa buhay, pero hindi ka man sila minamali. Isa yun ang paniniwala nila kanya-kanya paniniwala. Pero ako kasi naranasan ko na magkasakit ng akalata ko mawawala na ako sa mundo, ganyan. Kaya yung kaya ako ngayon, kung ano gusto ko binibili ko, kung ano gusto kong kainin kinakain ko, di baling hindi ako makaipod. Pero kahit pa paano naman may nag-i-invest naman ako ng mga bagay na nakaya kong i-invest. Hindi ko pinipilit ang sarili ko na halos gumapang ako para lang makapag-invest ng mga bagay-bagay. Hindi ganoon. Kung ano lang talaga yung kaya ko, yan guys. Kaya kayo guys dito sa Canada, pag nakakita ko ng opportunity guys, ipopost ko sa wall ko guys. Subukan nyo, maniwala kayo sa akin, mas maganda dito kaysa dyan. Lalo na kapag may tinatanaw ka na balang araw magkakasakit ka, o kaya balang araw gusto mong makapag-aral dito para makatime ka ng ginhawa, makapag-aral ka, i-upgrade mo sarili mo. Guys, number 1 na Canada guys. Ako nagsasabi. Sige guys, salamat po sa panonood nyo. Bye bye.